Oo, sa wakas ay mag-asawa na tayo. Tuwang-tuwa at kilig na sabi ng lalaki. Mahal na mahal niya si Zhing Wenmei kaya nahirapan siyang pagmamay-ari nito. Pumayag si Zhing Wenmei na maging girlfriend niya ngayon, at iyon ang pinakamagandang gabi sa buhay niya. Bahagyang natawa ang iba, at nagpatuloy sila sa pagsasaya. Paglipas ng 12 AM, nasa party pa rin sila. Ang telepono ni Zhing Wenmei ay tumunog sa sandaling ito, at ang tumatawag ay si Zhing Wenhao. Tinanong niya kung nasaan siya ngayon, at sinabing susunduan niya siya. Bagamat may nobyo na si Zhing Wenmei ngayon, hindi siya magdamag kaagad sa kanya, kaya sinabi niya kay Zhing Wenhao ang address ng bar. Medyo nadismaya ang kanyang nobyo, ngunit alam din niyang hindi niya maaaring hilingin kay Zhing Wenmei na gawin ang anumang gusto niya ngayon. May respeto pa rin siya kay Zhing Wenmei. Makalipas ang halos 20 minuto, dumating si Zhing Wenhao, at inalalayan siya ng nobyo ni Zhing Wenmei sa labas. Siya ay lasing ngayon, at halos hindi makalakad. Nang makita iyon ni Zhing Wenhao, hindi siya nasisiyahan. Bakit ang dami mong iniinom? Paano ka uuwi kung hindi ako dumating para sunduin ka? Kinuha niya si Zhing Wenmei at pinuna siya. Masaya ako ngayon, kaya mas marami akong nainom. Sabi ni Zhing Wenmei, pagkatapos ay nagpaalam sa kanyang mga kaibigan. Bye-bye, see you around. Hindi sinabi ni Zhing Wenmei kay Zhing Wenhao na may boyfriend na siya, dahil sa simula pa lang. Naintindihan naman siya ng boyfriend niya kaya wala rin siyang sinabi. Nang pinona ni Zhing Wenhao ang kanyang sasakyan, bigla siyang nagtanong, ang lalaking umalalay sa iyo noon ang humahabol sa iyo ngayon. Paano mo nalaman iyon? Walang malay na tanong ni Zhing Wenmei. Mga ad ng Pub Future. Alam ko na nung nakita ko siyang nakatingin sa'yo. Ano ang nararamdaman mo sa kanya? Tanong ni Zhing Wenhao. Well, dahil nalaman mo na, hindi na ako maglilihim sa iyo. Naging boyfriend ko lang siya. Sabi ni Zhing Wenmei na may malawak na ngiti. Nang marinig iyon, bahagyang nanigas si Zhing Wenhao, at puno ng selos ang kanyang mga mata. Isang ideya ang bumungad sa kanya. Lasing ka na. Huwag na tayong umuwi, baka sumbatan ka ng mga magulang natin. Bakit hindi tayo pumunta sa apartment mo? Sabi ni Zhing Wenhao. Oo naman. Pumayag naman si Zhing Wenmei, dahil ayaw din niyang punahin siya ng kanyang mga magulang. Bilang isang mayaman na bata, mayroon siyang ilang mga bahay sa ilalim ng kanyang pangalan. Pagkatapos, hinatid ni Zhing Wenhao si Zhing Wenmei sa pinakamalapit na apartment. Sinabihan ni Zhing Wenhao si Zhing Wenmei na maligo pagkatapos nilang pumasok sa apartment, pagkatapos ay binuhusan niya ito ng isang basong tubig, ngunit may dinagdag siya rito. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas ng banyo si Zhing Wenmei, at ang kanyang sexy na katawan ay bahagyang nagpakita sa ilalim ng kanyang silk sleeping gown. Kahit nakasama niya si Zhing Wenhao sa iisang kwarto, wala siyang pakialam dito, dahil sa sobrang lasing niya ay napagtanto niyang hindi ito nararapat. Sa makatuwid, ang pagnanais ni Zhing Wenhao ay naging mas malakas. Kumuha ka ng tubig bago ka matulog, at uuwi na ako. Inabot ni Zhing Wenhao ang tubig kay Zhing Wenmei. Hindi na nag-isip pa si Zhing Wenmei at ininom ito. Sa loob ng ilang segundo, nakaramdam siya ng kakaibang antok at hindi nagtagal ay nakatulog siya sa kama. Sa sandaling tulog na si Zhing Wenmei, hindi umalis si Zhing Wenhao tulad ng sinabi niya. Sa halip, itinoon niya ang kanyang mga mata sa hubog na katawan ni Zhing Wenmei at ang kanyang hininga ay lalong bumibigat. Napalunok siya bigla, saka napa tayo. Naglakad si Zhing Wenhao patungo sa kama, at natuklasan si Zhing Wenmei. Hinawakan at hinimas-himas niya ang katawan nito, ngunit wala siyang reaksyon. Nakadroga siya at walang malay ngayon. Kahit anong gawin nito sa kanya, hindi siya magre-react. Bakit? Bakit ikaw ang nakababatang kapatid ko? Bakit? Malungkot na sabi ni Zhing Wenhao. Tumanggi siyang ituring siya bilang kanyang biological younger sister. Kung hindi ka lang biological na anak ng tatay ko. Kahit na sinasabi ng lahat na ikaw ay mayabang at bastos,
kaya kong tanggapin, at handa akong i-spoil ka. Nalungkot ako nang mabalitaan kong may hinahangaan ka. Nagselos at nagalit ako nung nabalitaan kong may boyfriend ka na. 2 beses ko nang sinira ang relasyon nyo, kasi I hate to think na hihipuan, hahalikan, o kahit makipagtalik sila sayo. Paghihiwalayin ko sila. Nang sabihin iyon, hinalikan ni Jing Wenhao si Jing Wenmei, at hinimas ang kanyang pinakasensitibong bahagi. Si Jing Wenmei ay nasa mahimbing na tulog, kaya wala siyang magawa sa kanyang sarili, at ginawa ni Jing Wenhao ang lahat. Gayunpaman, nang himas-himas niya ang kanyang maseselang bahagi, pisikal pa rin siyang napukaw nang hindi niya nalalaman. Hindi kita kayang mahalin kapag gising ka, pero kaya kitang makipagtalik kapag tulog ka. Sa pag-aakalang may boyfriend na si Jing Wenmei at malapit na silang makipagtalik sa hinaharap, mas nagselos si Jing Wenhao kaysa dati, at gumalaw sa kanyang katawan ng may karahasan. Hindi ito nagtagal, dahil natatakot siyang malaman ni Jing Wenmei kung masakit ang ibabang bahagi ng katawan niya bukas. Pagkatapos niyang mabusog, bumaba si Jing Wenhao sa kanyang katawan. Nilinis niya ang katawan niya at binihisan bago siya umalis. Kinaumagahan, natanggap ni Guning ang tawag ni Zi Beiying sa 8 AM. Sinabi niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa Tengfei Clubhouse sa 10 AM. Ang Tengfei Clubhouse ay isang sport clubhouse na pag-aari ng Kiringang. Mayroong iba't ibang uri ng palakasan, tulad ng pagsakay sa kabayo, karera ng kotse, pagbaril, at iba pa. Ito ay matatagpuan malayo sa sentro ng lungsod, dahil ito ay sumasakop sa isang malaking lupain. Kung gayon, tumagal ng hindi bababa sa 40 minuto upang makarating doon mula sa sentro ng lungsod nang walang trapiko sa mga kalsada. Tinawagan siya ni Zi Beiying 2 oras na ang nakaraan para magkaroon siya ng sapat na oras. Pagkatapos mag-almusal, umalis si Guning sa kanyang tahanan noong 8:40 AM. Marami pa ring traffic sa mga kalsada, kaya dumating ang grupo ni Guning pagkaraan ng 1 oras. Hinihintay na siya ni Zi Beiying. Nagsama-sama sila sa gate. Dahil maglalaro sila ng sports ngayon, lahat sila ay nakasuot ng sportswear, at mukhang bata at energetic. Si Guning ay hindi nagsuot ng anumang make-up, ngunit si Zi Beiying. Hindi rin napansin ni Zi Beiying na napakaganda ng balat ni Guning hanggang ngayon. Wow, anong brand ng foundation ang suot mo? Mukhang wala ka pang make-up, sabi ni Zi Beiying. Ang lahat ng kababaihan ay nagmamalasakit sa kanilang hitsura, kaya kahit na si Zi Beiying ay hindi nakakasundo kay Guning sa ilang mga lawak, ang kanyang pag-uusisa ay higit pa rin sa kanya. Napangiti si Guning nang may pagmamalaki. Wala akong nilagay na foundation. Naglagay lang ako ng serum, emulsion at skin toner. Walang make-up sa mukha ko. Nagpakitang tao siya para maakit ang atensyon ni Zi Beiying. Ano? Nagulat si Zi Beiying. Nagyayabang ka siguro. Paano magiging flawless ang balat mo kung walang make-up? Anong masasabi ko? Importante talaga ang mga skincare products, sabi ni Guning at nagkibit-balikat. Anong brand ng skincare products ang ginagamit mo? Tanong ulit ni Zi Beiying. Kuzi, sagot ni Guning. Kuzi. Hindi ko pa ito narinig dati. Kumunat ang noo ni Zi Beiying. Napakapamilyar niya sa mga internasyonal na tatak, ngunit walang impresyon kay Kuzi. Ito ay isang bagong itinatag na tatak. Hindi pa masyadong sikat, pero medyo effective. Nagsimulang i-promote ni Guning ang kanyang brand. Ginagamit din ng bodyguard ko ang brand. Wala rin siyang suot na makeup ngayon, pero ilang araw lang niya nagamit, kaya hindi kasing ganda ng balat ko. Nagpadala si Guning ng isang set ng mga produkto ng skincare kay Qiaoya nang siya ay bumalik. Medyo magaspang ang balat ni Qiaoya dahil matagal na siyang nalantad sa malakas na sikat ng araw sa kanyang nakaraang pagsasanay, ngunit mas maganda ang kanyang balat pagkatapos gamitin si Kuzi. Pagkatapos ay lumingon si Zi Beiying kay Qiaoya. Ang kanyang balat ay hindi kasing ganda ng kay Guning,
ngunit mas maganda pa rin kaysa sa mga normal na tao. Maging ang bodyguard ni Zibeiying, si Nan, ay naakit dito. Hindi na nagsalita pa si Zibeiying, ngunit nagpa siya siyang subukan si Kuze balang araw. Ano ang gusto mong unang laruin? Hinayaan ni Zibeiying si Guning na pumili. Kung ano ang gusto mo, maangin na sabi ni Guning. Paano ang karera ng kabayo? Sabi ni Zibeiying. Walang problema. Pumayag naman si Guning, kaya nagmaneho sila papunta sa horse racing field pagkatapos. Inayos ni Chi Tianlin ang mga manggagawa doon na maglingkod sa kanila noon pa man. Kaya hindi na nila kailangang punan ang anumang mga chart o magbayad ng anumang mga bayarin bago sila pumunta upang pumili ng mga kabayo. Kinailangan ng ilang oras upang pumili ng magandang kabayo. Sa umaga, ang mga manggagawa doon ay sumasakay ng mga kabayo para sa kanilang mga bilog upang makita kung nasa mabuting kalagayan sila. Kung ang anumang kabayo ay may sakit o mahina, sila ay papalitan. Hindi naging pamilyar si Zibeiying sa mga kabayo, kaya hindi nagtagal ay pumili siya ng isa na nasisiyahan siya. Pumili rin si Guning ng kabayo ayon sa pisikal na kondisyon nito. Sa pagkakataong ito, hindi na niya gagamitin ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Pagkatapos nilang pumili ng kanilang mga kabayo, nagsimula ang laro. Dahan-daang sumakay sina Guning at Zibeiying sa kanilang mga kabayo patungo sa panimulang linya at naghanda. Si Zibeiying ay hindi naging basta-basta kay Guning dahil lamang siya ay isang mahusay na mangangabayo. Dahil si Guning ay namumukod tangi sa pakikipaglaban, pagsusugal, at pumayag na makipagkompetensya laban sa kanya ng buong lakas, si Guning ay kailangang magtiwala. Seryoso rin si Guning sa kompetisyon, dahil umasa siya sa sarili niyang kakayahan sa pagkakataong ito. Bam! Sa isang putok ng baril, sabay na sumakay sa kanilang mga kabayo sina Guning at Zibeiying. Sa simula, sila ay nasa parehong antas, pagkatapos ay ang Zibeiying ay 1 metro o 2 nauna kay Guning, ngunit hindi nagtagal ay naabutan ni Guning. Naulit ito sa mga sumunod na minuto, at walang nakakaalam kung sino ang mananalo. Maging si Zibeiying ay hindi gaanong kumpiyansa sa kanyang sarili ngayon, ngunit hindi siya susuko hanggang sa huli. Mabilis na papalapit sa kanila ang finish line ngunit naghahabulan pa rin ang 2 kabayo. 10 metro ang layo, 9 na metro ang layo, biglang nalampasan ni Guning ang Zibeiying ng 8 metro lang ang layo nila sa finish line. Sa huli, nilagpasan ito ni Guning ng 2 metro sa unahan ng Zibeiying. Bagamat nanalo si Guning, pinahahalagahan niya ang mga kasanayan sa karera ng kabayo ni Zibeiying, dahil ginamit niya ang lahat ng kanyang kakayahan upang talunin si Zibeiying sa isang makitid na margin. Nawala ko. Tinanggap ni Zibeiying ang resulta. Nabigo siya, ngunit mas hinangaan niya si Guning ngayon. Marami na siyang nakilalang mahuhusay na tao noon, ngunit nagulat pa rin siya ni Guning. Si Guning ay dapat na isang henyo. Napakakipot, sabi ni Guning, na mahinhin, ngunit ito rin ang katotohanan. Kahit na dati ay may masamang impresyon si Guning kay Zibeiying, unti-unti niyang binago ang kanyang opinyon tungkol sa kanya. Si Zibeiying ay hindi masamang babae. Sa halip, siya ay napakadali, at handang tanggapin ang responsibilidad para sa kanyang mga aksyon. Marahil dahil hindi kaaya-aya noong una silang magkita, nagkaroon sila ng kaunting sama ng loob sa isa't isa. Dahil nawala na ang sama ng loob, naisip ni Guning na maaari silang maging mabuting magkaibigan. Walang intensyon si Guning na magtanim ng sama ng loob kay Zibeiying dahil sa kanyang personalidad at background ng kanyang pamilya. Huwag kang masyadong mahinhin. Ikaw ang panalo, at handa akong tanggapin ang resulta, sabi ni Zibeiying, pagkatapos ay tumalikod, naglakad palayo ng may pagmamalaki. Ngumiti si Guning, pagkatapos ay sumunod sa kanya. Pagkatapos nito, nagpunta sila upang gumawa ng ilang target na pagbaril. Nakahanda na ang mga baril, at bawat isa sa kanila ay may 10 bala. Hindi nila ito sabay-sabay, ngunit sa isang utos, at si Zibeiying ang unang bumaril.
Itinaas niya ang baril, tinutukan ang target. Sa loob ng ilang kuha, madalas niyang nataman ang pulang spot, ngunit ilang beses itong hindi nakuha. Sa huli, ang marka ni Zi Beiying ay 77. 8 beses niyang nataman ang pulang pwesto, at nataman ang 9 na singsing at 8 na singsing ng isang beses. Ito ay isang napakahusay na marka, at ito rin ang normal na pagganap ni Zi Beiying. Minsan, nakakakuha siya ng 79, na bihirang makita. Si Zi Beiying ay nasiyahan sa score. Umaasa siya na hindi siya malalampasan ni Guning. Hindi pa siya gaanong kinakabahan sa buhay niya. Si Guning na. Nang makita ni Zi Beiying ang kanyang posisyon sa paghawak ng baril, alam niyang napaka-propesyonal niya. Sa ilang sunod-sunod na putok, ang bawat bala ay tumpak na tumama sa gitna ng pulang lugar, na ikinagulat ng lahat. Ginamit lamang ni Guning ang kalahating oras ni Zi Beiying, ngunit tinamaan ang pulang lugar sa bawat bala. 100 ang score niya. Paano mo nagawa iyon? Hindi makapaniwala si Zi Beiying sa kanyang mga mata. Hindi ito malaking bagay sa mga mata ni Guning. Kaya nagkibit-balikat siya at maangin na sinabi, ginawa ko lang. Mukhang proud siya sa sarili, na medyo nakakainis, pero wala sa mood si Zi Beiying na magalit dito. Naging idolo niya ngayon si Guning. Magkaibigan tayo. Maaari mo akong turuan ng pagbaril. Sabihin mo sa akin, paano mo nagawang mag-shoot ng napakabilis, tuloy-tuloy, at tumpak. Biglang hinawakan ni Zi Beiying ang braso ni Guning, at sinabing may pananabik. Si Zi Beiying, na lumaki na may mga baril, ay hindi maaaring maging mas interesado sa kanila. Wala siyang pakialam sa pakikipaglaban, kasanayan sa pagsusugal, at karera ng kabayo, ngunit ang pagbaril ay isang bagay na hindi niya kailanman mapapansin. Nang makita ang tungkol sa mukha sa saloobin ni Zi Beiying sa kanya, nagulat si Guning, ngunit handa siyang tanggapin ito. Bueno, kailangan mo pa ring bayaran ako ng pera kahit na magkaibigan tayo, sabi ni Guning. Walang problema. Ililipat ito ni Mengda sa iyong account, biglang sumang-ayon si Zi Beiying. Hindi siya nakaramdam ng sama ng loob matapos mawalan ng pera sa pagkakataong ito, ngunit nakaramdam siya ng tuwa na handa si Guning na maging kaibigan niya. Ang 20 milyong yuan ay wala lamang sa paningin ni Zi Beiying. Ang pamilyang Zi ay hindi lamang kasangkot sa mga bala kundi pati na rin sa maraming iba pang mga industriya at mayroong mahigit 100 bilyong yuan sa mga asset. Si Zi Beiying mismo ay may naipon din na mahigit 1 bilyong yuan. Nang magkita sila sa unang pagkakataon, hindi ito isang magandang karanasan, kaya nag-aatubili siyang bigyan si Guning ng 3 milyong yuan, ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Pagkatapos ay naglabas si Guning ng isang piraso ng papel na may laman ang kanyang bank account at ibinigay ito kay Zi Beiying. Kinuha ito ni Zi Beiying, pagkatapos ay ibinigay kay Mengda at sinabi sa kanya na ilipat ang pera. Dahil kinuha ni Guning ang pera, dapat siyang gumawa ng isang bagay para kay Zi Beiying. Ito ang binili sa akin ni Chi Tianlin kahapon. Maaari mong subukan ang isang tableta, at madama ang pagbabago sa iyong katawan. Naglabas si Guning ng isang porcelain bottle na may 10th power crystal sa loob. Mga ad ng Pub Future. Nang marinig iyon, natulala si Zi Beiying sa isang segundo. Nagbayad si Chi Tianlin ng 20 milyong yuan para sa kanyang mga table tasks. Napakabisa ba ng pil? Napakaliit ng bote ng porselana. Ilang pills ang kaya nitong tanggapin? Bakit ang mahal nito? Si Zi Beiying ay may pagdududa sa kanyang isipan, ngunit pinili niyang maniwala kay Guning dahil binayaran ito ni Chi Tianlin ng maraming pera. Effective ba talaga? Bakit handa si Chi Tianlin na magbayad ng 20 milyong yuan para dito? Tanong niya na may halong pagtataka. Ito ay isang hindi pangkaraniwang mabisang mahiwagang gamot, at maaari nitong pagalingin ang karamihan sa mga sakit, kabilang ang kanser, sabi ni Guning. Madaling pagalingin ang isang karaniwang sakit na kasama nito, ngunit nangangailangan ng mas maraming table tasks at mas mahabang panahon upang gamutin ang isang malubha.
Kahit na hindi nito kayang gamutin ang lahat ng sakit, maaari nitong mapabuti ang kondisyon ng iyong katawan at pahabain ang iyong buhay. Nang marinig iyon, nagulat ang grupo ni Zibeying. Bagamat nagtiwala si Zibeying kay Guning, hindi pa rin niya maiwasang pagdudahan ito. Hindi rin makapaniwala sina Mengda at Nan. Naisip pa nila na maaaring nililinlang ni Guning si Zibeying. Idinagdag ni Guning kalaunan, ang gamot na ito ay nakapagpagaling ng sakit sa puso, permanenteng na pinsalang mga binti, malubhang pinsala pagkatapos ng aksidente sa sasakyan, at iba pa. Ginamit ko ito para iligtas ang buhay ng maraming tao nang ang kanilang mga doktor ay nawalan na ng pag-asa para sa kanila. Si Zibeying at ang iba ay natulala ngayon. Hindi pa nila narinig ang gayong hindi kapani-paniwalang bagay. Binuksan ni Zibeying ang bote, at susubukan na sana ang isang tableta, ngunit pinigilan siya ni Mengda at Nan. Lady Beying, mangyaring huwag. Si Zibeying ay isang marangal na ginang na ipinanganak sa isang napaka-impluwensyang pamilya, kaya hindi niya ito maaaring subukan ng random. Paano kung nasaktan siya nito? Naunawaan din ni Guning ang kanilang mga alalahanin, kaya tinanong niya sila, mayroon ba kayong mga galos sa inyong katawan? Sa katunayan, ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes para i-scan ang katawan ni Nan noon pa man upang makita kung mayroon itong mga galos sa kanyang katawan para magkaroon sila ng pagsusuri. Naalis na ni Gao Yi at Qiao Ya ang kanilang mga peklat sa pamamagitan ng mga table task, kaya maaari lamang gawin ni Guning ang pagsusuri sa ibang tao. Hindi rin niya mapili si Mengda dahil lalaki si Mengda. Matapos siyang suriin, nakita ni Guning ang isang peklat na iniwan ng isang putok ng baril sa balikat ni Nan. Mga ad ng Pub Future. Meron akong. Tumayo si Nan. May naiwang peklat dahil sa isang putok ng baril sa aking balikat mula kalahating taon na ang nakalipas, at halata pa rin ito ngayon. Payag ka bang gawin ang pagsusulit? Tanong ni Guning. Oo naman. Handa si Nan na gawin ang pagsubok para sa kaligtasan ni Zibeying. Pagkatapos noon, ipinakita niya ang kanyang balikat at tumambad ang peklat. Mengda, mangyaring tulungan akong kumuha ng isang basong tubig, sabi ni Guning kay Mengda. Si Mengda ay bodyguard ni Zibeying, kaya hindi sila maghinala na may gagawin siya sa tubig. Walang problema. Naunawaan ni Mengda ang intensyon ni Guning, kaya hindi siya nakaramdam ng sama ng loob nang magutos ito. Hindi nagtagal, kumuha si Mengda ng isang basong tubig para kay Guning. Kinuha ni Guning ang baso, at sinabi kay Zibeying na lagyan ito ng tableta. Natunaw ang power crystal nang mahawakan nito ang tubig, pagkatapos ay gumamit si Guning ng cotton swab para gamutin ang peklat sa balikat ni Nan gamit ang tubig. Sa sandaling panahon ang mahiwagang kapangyarihan ay pumasok sa peklat ni Nan, naramdaman ni Nan ang lamig, na medyo komportable. Sa loob ng ilang segundo, ang ikatlong bahagi ng peklat ay nawala sa harap mismo ng kanilang mga mata. Si Zibeying at ang iba ay napabilog ang kanilang mga mata sa gulat pagkatapos makita ang eksena. Naniniwala ka ba sa epekto nito ngayon? Ngumiti si Guning. Wow, napakaganda, sabi ni Zibeying. Napaniwala din sina Mengda at Nan. Maaari mong gamutin ang mga mababaw na sugat sa paglalapat nito sa iyong balat, at gamutin ang panloob na pinsala sa pamamagitan ng pagkuha nito. Kung wala kang anumang pinsala, makakatulong din ito sa iyo na gumawa ng kondisyon ng iyong katawan, sabi ni Guning. Si Zibeying ay walang mababaw na sugat, o panloob na pinsala, kaya magagamit lamang niya ito upang makontrol ang kanyang kalusugan. Walang pagkaantala, kumuha siya ng isang power crystal. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng Nuvolban. Natunaw ang tableta nang ipasok niya ito sa kanyang bibig. Isang daloy ng lamig ang kumalat sa kanyang katawan na parang kidlat, at hindi nagtagal ay naramdaman ni Zibeying na ang mga organo sa kanyang katawan ay pinahusay. Pagkaraan ng ilang sandali, mas naging masigla siya kaysa dati. Wow, kakaiba ang pakiramdam ko pagkatapos uminom ng tableta. Gulat na bulalas ni Zibeying.
Guning, saan mo nakuha ang gamot na ito? Tanong ni Zibeing. Pasensya na, sikreto lang, pero hindi mo na kailangang subukan o pag-aralan. Ito ay walang kabuluhan. Kung kailangan mo ito, maaari mong ipadala ito mula sa akin. Ibinenta ko ito kay Chi Tianlin sa halagang 1,000,000 yuan bawat tableta, ngunit magkaibigan naman tayo, kaya maaari kang magkaroon ng 50% diskwento. Iminumungkahi ko na huwag mo itong gamitin upang gamutin ang mga karaniwang sakit, dahil limitado ang halaga nito. Kung gusto mo ng malaking halaga, imposible, kaya mas mabuting gamitin mo ito sa paggamot sa mga malulubhang sakit, o kapag ang buhay ng isang tao ay nasa panganib, sabi ni Guning. Naiintindihan ko, sabi ni Zibeing. Siya ay handa na magbayad ng maraming pera para sa tableta, dahil ito ay talagang napaka-epektibo. Ibinenta ito ni Guning ng 500,000 yuan isang tableta sa kanya, ngunit hindi rin siya magdadalawang isip na nagbabayad ng 1,000,000 yuan para dito. Nakahiga pa rin ngayon sa hospital bed ang kanyang ama. Bumubuti na ang kanyang kalagayan, ngunit hindi pa siya tuluyang gumaling. Naniniwala si Zibeing na maaaring maging malusog muli ang kanyang ama sa tulong ng tabletang ito. Guning, bibili ako ng pagkain para sa iyo. Ano ang gusto mong makuha? Tanong ni Zibeing. Bakit hindi tayo pumunta sa food street? Sabi ni Guning. Tanghalian na noon pa man. Oo naman, sabi ni Zibeing, saka sila sumakay sa sarili nilang mga sasakyan. Nang nasa kotse niya si Zibeing, tinawag niya ang kanyang kuya. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3L, B11N. Mga ad ng Pub Future. Xiaoman, kakakuha ko lang ng ilang mahiwagang table task, at nakakapagpagaling ito ng karamihan sa mga sakit at sugat. Ngayon lang ako uminom ng tableta, at pakiramdam ko ay hindi kapanipaniwala ang epekto nito. Sa tingin ko, makakatulong ito sa pagpapagaling ng ama. Sabi ni Zibeing na may pananabik sabay sinagot ni Xiaoman ang kanyang tawag. Nang marinig iyon, nagkaroon ng ideya si Xiaoman na ang mga mahiwagang tableta na sinabi sa kanya ni Zibeing ay halos pareho ng mga ibinigay sa kanya ni Leng Xiaoteng. Maaari mo bang padalhan ako ng larawan nito? Tanong ni Xiaoman. Siyempre, sabi ni Zibeing, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Pagkatapos, kinuha niya ang isang larawan ng mga kristal ng kapangyarihan at ipinadala ito kay Xiaoman. Nang makita ni Xiaoman ang larawan, natitiyak niyang ito ang parehong gamot na ibinigay sa kanya ni Leng Xiaoteng. Hindi ba sinabi ni Xiaoteng na napakahirap makuha ang gamot na ito? Bakit napakarami nitong nahanap si Being? Naisip ni Xiaoman na baka nakilala ni Zibeing ang may-ari ng gamot. Halatang kilala ng may-ari nitong si Leng Xiaoteng. Walang pagkaantala, tinawag ni Xiaoman si Zibeing pabalik. Ang gamot na ito ay napaka-hindi kapanipaniwala. Kung maaari, umaasa siyang makukuha ito ni Zibeing hanggat maaari. Being, saan mo nakuha ang gamot? Tanong ni Xiaoman. Binigyan lang ako ng isang babae. Pagkatapos ay sinabi ni Zibeing sa kanyang nakatatandang kapatid ang kanyang pinagdaanan nitong nakaraang 2 araw kasama ang isang batang babae na nagngang. Alang Guning. Matapos marinig ang kwento, hinangaan din ni Xiaoman si Guning. Siya ay napakahusay na babae sa murang edad. Sa kabutihang palad, hindi mo siya ginawang kaaway. Ito ay isang magandang bagay na maaari kang makipagkaibigan sa isang napakahusay na babae, sabi ni Xiaoman. Mga ad ng Pub Future. Bagamat ang pamilyang Z ay napaka-impluwensya, sila ay mga normal na tao kung tutuusin, at sila ang pinakamahalaga sa kanilang buhay. Kung maaari silang magkaroon ng mga mahiwagang table task, ang kanilang kaligtasan ay garantisadong. Humiling sa kanya para sa higit pa nito, kung sakaling kailanganin natin sila sa hinaharap, sabi ni Xiaoman. Walang mas mahalaga kaysa sa buhay. Sinabi niya sa akin na ang halaga ng gamot ay limitado,
at hindi niya ako bibigyan ng masyadong marami, maliban kung ito ay isang emergency, sabi ni Zibeing. Fine, you must maintain a good relationship with her. Huwag mo siyang inisin, sabi ni Zi Xiaoman. Naiintindihan ko, sabi ni Zibeing. Kahit na hindi siya pinainom ni Guning ng mga table tasks, hindi niya siya iniinis, dahil talagang hinangaan niya si Guning. Nagsimula ang konstruksyon pagkatapos na ayusin ni An Guangyao ang deal. Nagsagawa sila ng seremonya na nagdarasal para sa swerte at kapayapaan muna. Bagamat seremonya lang iyon, kailangan. Hindi maganda ang reputasyon ng lupang ito, kaya naman lumabas sa ibang bansa ang balitang magtatayo sila ng mga office building dito nang magtipon sila rito. Ang mga taong naniniwala na ang lupain ay pinagmumultuhan ay lahat ay namangha. Bakit nakuha ng Shenghua Real Estate ang lupaing ito pagkatapos malaman na ito ay pinagmumultuhan? Walang nakakaalam ng sagot. Nagulat din ang ilang land developer na may balak bumili noon ng lupa matapos marinig ang nakakagimbal na balita. Ang lupa ay dating construction site na binuo ng gobyerno at ilang land developer. Sa sandaling nangyari ang mga kakaibang aksidente, ang mga developer ng lupa na iyon ay umatras mula dito, kaya wala itong kinalaman sa kanila sa ngayon. Kaya naman, walang kaalam-alam ang mga land developer na iyon na ibinenta muli ang lupa hanggang sa marinig nila ang balita. Kahit na ang lupain ay walang kinalaman sa kanila ngayon, sila ay lubhang nakikialam na malaman kung sino ang nangahas na sakupin ito. Hindi lamang ang mga developer ng lupa ay interesado, ngunit ang kanilang mga kapantay sa parehong industriya ay pati na rin. Maraming mga land developer ang nag-abandona sa lupa dahil mismo sa masamang reputasyon nito. Gusto nilang malaman ang kakayahan ng Shenghua Real Estate ngayon. Kung ang Shenghua Real Estate ay magnenegosyo sa CTB, ito ay magiging isang magandang tugma para sa kanila. Marami silang kailangang malaman tungkol dito upang makipagkompetensya laban dito. Ang Shenghua Real Estate ay isang kumpanyang itinatag sa CTF na isang third-tier na lungsod. At ito ay naging isang malaki. Kumikitang kumpanya na may higit sa 2 bilyong yuan sa mga asset mula sa isang katamtamang laki ng negosyo na halos hindi manatiling nakalutang sa loob lamang ng ilang buwan. Ang bilis ng pagpapalawak nito ay nagulat sa lahat sa industriya ng real estate at konstruksyon. Bagamat ang Shenghua Real Estate ay hindi pa banta sa isang real estate tycoon, ang bilis ng paglaki nito ay sapat na nagbabanta. Gayunpaman, ang ilang mga mapagmataas na tao sa industriya ay hinahamak pa rin ang Shenghua Real Estate, dahil iniisip nila na masyadong mabilis itong lumago, at naniniwala na hindi ito malusog para sa kumpanya. Kaya, marami ang naghihintay na makita ang kabiguan ng Shenghua Real Estate isang araw sa hinaharap. Ang mga kapantay ay mga kakompetensya pagkatapos ng lahat. Totoo rin na ang isang kumpanya ay tiyak na mabibigo kung ito ay lumago ng napakabilis ng walang matatag na batayan. Ngunit nangyari lamang iyon kapag ang may-ari nito ay walang kakayahan na patakbuhin ito ng maayos. Ginawa ng kabanatang ito ang unang paglitaw nito sa pamamagitan ng N0V3.1N. Kung ganoon, ang mga gustong makita ang kabiguan ng Shenghua Real Estate ay madidismaya, dahil may kakayahan si Guning na pamahalaan ang kanyang mga kumpanya ng maayos. Hindi siya papayag na bumagsak sa kanyang kumpanya, maliban kung siya ay patay na. At obviously, hindi naging madali para sa kanya ang mamatay sa tulong ng kanyang mahiwagang kapangyarihan. Marami ring reporter ang nakarinig ng balita, kaya nagpunta sila para interviewin si An Guangyao. Hindi tumanggi si An Guangyao, dahil kailangan ng Shenghua Real Estate na makakuha ng atensyon. Reporter: Chairman An, nagawa mo na ba ang iyong takbo-aralin bago mo makuha ang lupang ito? An Guangyao: Siyempre mayroon ako, ngunit hindi ako naniniwala sa mga chismis na iyon. Ito ay isang katotohanang kinikilala ng lahat na ang demolisyon ay lubhang mapanganib, at nangyayari ang mga aksidente, ngunit hindi nito mapapatunayan na ang lupaing ito ay pinagmumultuhan.
Reporter. Ang mga aksidente ay madalas na nangyayari dito. Hindi ka ba nag-aalala tungkol dito? An Guangyao. Bueno, ang mga alingawngaw ay mga alingawngaw. Kung interesado ka tungkol dito, maaari mong patuloy na bigyang pansin ang aming mga konstruksyon, at tingnan namin kung ito ay ligtas o hindi. Sinabi ni An Guangyao na para mapanatili nilang pansin ang konstruksyon, para magkaroon sila ng libreng publisidad. Sa panayam, bigong marinig ng mga reporter ang gusto nilang marinig, kaya hintayin na malaman nila kung ano ang mangyayari sa mangyayari. Ang ilang mga naniniwala na ang lupain ay pinagmumultuhan ay nag-isip na si An Guangyao ay malapit ng magsisi. Habang ang ilan na nakadama ng tunay na intensyon ni An Guangyao ay nagsimulang mag-isip na maaaring ito ay isang paraan lamang upang makakuha ng atensyon para sa kumpanya. Mga ad ng Pub Future. Gayunpaman, ligtas ba ang construction site? Sa totoo lang, karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala sa mga multo, ngunit natakot sila sa mga nakakatakot na tsismis na iyon. Kung hindi lang dahil sa mga tsismis na iyon, matagal nang naibenta ang lupa. Kaya lahat ng tao ay nanonood. Si Zhing Wenmei ay hindi nagising hanggang tanghali dahil siya ay lasing at nakadroga. Nang sa wakas ay nagising siya, naramdaman niyang medyo masakit ang ibabang bahagi ng katawan niya, ngunit hindi naman ito matindi. Lasing siya kagabi, at masakit ang ulo ngayon, kaya hindi na siya nag-isip pa. Tiningnan niya ang kanyang telepono pagkatapos, at nakakita ng ilang missed calls mula sa kanyang kasintahan kasama ang ilang mga mensahe. Sabay-sabay niyang tinawagan ang kanyang kasintahan, pagkatapos ay sinabi sa kanya na siya ay nainom ng sobra kagabi at kagigising lang. Naintindihan naman ng boyfriend niya at hindi naman siya galit. Tinanong niya si Zhing Wenmei kung ano ang gusto niyang kainin, at sinabing maaari niyang ihatid ito sa kanyang lugar. Hindi komportable ngayon si Zhing Wenmei, kaya ayaw niyang umalis sa kanyang apartment. Sinabi niya sa kanyang nobyo kung ano ang gusto niyang kainin at ang address ng kanyang lugar. Tinawagan din siya ni Zhing Wenhao, kaya tinawagan din siya ni Zhing Wenmei. Tinanong ni Zhing Wenhao si Zhing Wenmei ng parehong bagay, ngunit sinabi sa kanya ni Zhing Wenmei na ayos lang siya at siya mismo ang mag-o-order ng takeout. Hindi niya binanggit ang kanyang kasintahan, at wala nang sinabi pa si Zhing Wenhao. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang kasintahan ni Zhing Wenmei. Hindi pinalitan ni Zhing Wenmei ang kanyang pantulog na gown, ngunit diretsyong nagtungo para buksan ang pinto para sa kanyang nobyo sa loob nito. Mga ad ng Pub Future. Nang bumukas ang pinto, medyo nasasabik ang kanyang nobyo nang makita ang kanyang hubog na katawan na nagpapakita ng silk sleeping gown. Wenmei, hindi ka ba natatakot na idiin kita sa kama? Biro ng boyfriend niya, kalahating seryoso. Gusto nga niyang makipagtalik sa kanya, pero hindi niya ito pinipilit, dahil mahal na mahal niya ito. Natulala si Zhing Wenmei saglit, pagkatapos ay napagtanto na siya ay nakasuot pa rin ng kanyang pantulog na gown at namumula. Ilang beses na siyang nine-love noon, at mag-boyfriend na sila ngayon, kaya hindi niya pinansin ang biro nito. Dahil sila ay mag-asawa, sila ay magtalik ng maaga o huli. Sa katunayan, inaabangan ito ni Zhing Wenmei, ngunit hindi niya ito sasabihin ng malakas. Pumasok ang boyfriend niya. Inilapag niya ang pagkain sa coffee table, at mabilis itong kinain ni Zhing Wenmei. Gayunpaman, medyo hindi siya mapalagay kapag tinatitigan siya ng kanyang kasintahan sa lahat ng oras. Bakit palagi mo akong tinatitigan? Dahil kaakit-akit ka, sabi niya, at hindi nag-abala na itago ang pagmamahal sa kanya. Si Zhing Wenmei ay palaging mayabang at agresibo, ngunit siya rin ay mabait at banayad sa harap ng kanyang pamilya, kaibigan at kasintahan. Sa wakas ay natapos na siyang kumain, at walang pag-aalinlangan na idiniin siya ng kanyang nobyo sa sofa. Wenmei, hindi ko na matiis.
Pagkatapos noon, sinimulan na niya itong halikan, hawakan at himasin. Sa simula, tumanggi si Jing Wenmei, ngunit pagkatapos ay pumayag. Gayunpaman, sa pangalawang pagtagos sa kanya ng kanyang nobyo, naramdaman niyang may mali. Hindi ba halos kalahating taon na natiling single si Wenmei? Bakit parang ngayon lang siya nakipagtalik sa ibang lalaki? Lahat ng lalaki ay sensitibo sa sex. Nakipagtalik ba siya sa iba kagabi? Kung totoo, paano niya ito haharapin? Sa pag-iisip niyan, kinabahan siya, at huminto para pagmasdan ang ari niya. Walang ideya si Jing Wenmei kung ano ang ginagawa ng kanyang kasintahan, ngunit nasiyahan sa sexual na kasiyahan. Nang makita ng kanyang nobyo ang kanyang pulang ari, nagalit ito. Si Jing Wenmei ay nakipag-sex sa iba kagabi. Galit na galit ang boyfriend niya ngayon. Mahal na mahal niya si Jing Wenmei kaya nahihirapan siyang tanggapin ito, at gusto niyang ilabas ang galit nito sa kanya. Kaya naman, muli niyang inatake si Jing Wenmei. Bagamat naisip ni Jing Wenmei na ito ay masakit, nag-enjoy pa rin siya, at napaungol sa sexual na kasiyahan. Gayunpaman, naging sarkastiko sa pandinig ng nobyo ang mga hilanghing niya na dapat ay nakapagpapalakas ng loob at nakakapanabik. Tiyak na napaungol siya kagabi. Napaisip siya. Magaling ba ako? Tanong niya. Oo, sabi ni Jing Wenmei. Mas maganda ba ako sa lalaking nanligaw sa'yo kagabi? Tanong niya sa sarili, pero hindi niya sinabi ng malakas. Nagpasya siyang itapon si Jing Wenmei. Bagamat mahal na mahal niya ito, hindi niya matanggap ang katotohanan na ang pinakamamahal niyang babae ay nakipagtalik sa ibang lalaki noong sila ay nasa romantikong relasyon. Gayunpaman, kahit na itatapon na niya ito, susuntukan niya ito sa abot ng kanyang makakaya para parusahan siya. Mga ad ng Pub Future. Sa sandaling ito, dumating si Jing Wenhao. Dumating siya para maghatid ng pagkain para kay Jing Wenmei, dahil ayaw niyang kumain ito ng takeout. Gayunpaman, narinig niya ang isang lalaki at isang nakatutuwang hilanghing ng sexual na kasiyahan ng isang lalaki at isang babae nang siya ay malapit sa pinto. Sabay inis niya. Alam niya na ang nobyo ni Jing Wenmei ay tiyak na nasa loob ng pag-ibig sa kanya. Walang pagkaantala, kinuha ni Jing Wenhao ang susi, at binuksan ang pinto. Nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto, parehong natakot at nagulat si Jing Wenmei at ang kanyang kasintahan. Bago sila makapagbihis, pumasok si Jing Wenhao, at nasa isang posisyon pa rin sila sa sofa. Wenhao, bakit ka pumasok? Lumabas ka na ngayon, sigaw ni Jing Wenmei sa gulat. Super nakakahiya sa kuya niya na makita siyang ganyan. Ang hindi niya alam ay nakita na ni Jing Wenhao ang kanyang hubad na katawan kagabi. Ang kasintahan ni Jing Wenmei ay sabay-sabay na umalis sa kanyang katawan, at tinapan niya ang kanyang pantulog na gown. Si Jing Wenhao, sa kabilang banda, ay hindi inakala na siya ay isang nanghihimasok. Sumugod siya, at sinuntok ng malakas ang kasintahan ni Jing Wenmei. Ang kasintahan ni Jing Wenmei ay napipi. Bakit siya sinuntok ni Jing Wenhao? Siya ang nobyo ni Jing Wenmei, at napaka-normal na makikipagtalik ito sa kanya. Hindi siya ni-rape niya. Kailangan bang galit na galit si Jing Wenhao? Gayunpaman, hindi tumigil si Jing Wenhao, at sinubukang suntukin muli ang kasintahan ni Jing Wenmei, ngunit nabigo. Hinawakan ng nobyo ni Jing Wenmei ang kanyang kamao at pinigilan siya ng puwersa. Mas malakas siya kaysa kay Jing Wenhao, kaya hindi nakagalaw si Jing Wenhao. Jing Wenhao, anong ginagawa mo? Si Wenmei ay aking kasintahan, at napaka-normal na kami ay nagtatalik. Wala kang karapatang suntukin ako. Galit na tanong niya kay Jing Wenhao. Akin si Wenmei. Akin siya at walang makakahawak sa kanya maliban sa akin. Nawalan ng dahilan si Jing Wenhao at sumigaw. Ano? Natigilan si Jing Wenmei at ang kanyang kasintahan. Mga ad ng Pub Future. Biglang na-realize ng boyfriend ni Jing Wenmei na si Jing Wenhao ang lalaking nanligaw kay Jing Wenmei kagabi. Si Jing Wenmei ay kapatid sa ama ni Jing Wenhao.
Sa mga mata ng kasintahan ni Jing Wenmei, mas lalong hindi katanggap-tanggap na si Jing Wenmei ay nakipagmahal sa kanyang kapatid sa ama sa halip na isang kakaibang lalaki. Kung si Jing Wenhao ay napaka-possessive kay Jing Wenmei, malaki ang posibilidad na sila ay nagmahalan ng maraming beses noon. Ang nobyo ni Jing Wenmei ay dahan-daang lumingon sa kanya nang may pagtataka, ngunit walang alam si Jing Wenmei tungkol dito, dahil siya ay nakadroga sa bawat oras. Wenhao, nababaliw ka na ba? Hindi makapaniwala si Jing Wenmei. Umaasa siya na hindi sinasadya ni Jing Wenhao, o mali ang narinig niya. Wenmei, akin ka. Akin ka. Hindi ka maaaring makipagtalik sa sino mang lalaki maliban sa akin. Sabi ni Jing Wenhao sa nangingibabaw na tono. Ano? Nagulat si Jing Wenmei. Jing Wenhao, ang sakit-sakit mo, at niloko mo ang iyong nakababatang kapatid na babae. Galit na galit ang kasintahan ni Jing Wenmei at sinuntok si Jing Wenhao sa mukha. Bagamat mahal niya si Jing Wenmei at may malalim na simpatiya para sa kanya, hindi niya ito matitiis at nakaramdam siya ng lubos na pagkasuklam ngayon. Wenmei, I think tapos na tayo. Jing Wenhao, hindi ko sasabihin sa iba ang ginawa mo, pero laging lumalabas ang katotohanan. Good luck, sabi niya, saka nagbihis ng mabilis hanggat maaari bago siya umalis. Hindi naman siya backstabber kaya wala siyang sasabihin pero nakakadiri talaga sila. Nang wala na siya, idiniin ni Jing Wenhao si Jing Wenmei at inatake siya sa lahat ng uri ng paraan. Gustong makipagkunyagi ni Jing Wenmei, ngunit napakahina niya para gawin iyon. Sa sumunod na oras, paulit-ulit siyang pinasok ni Jing Wenhao ng may karahasan. Sa sandaling ito, hiniling ni Jing Wenmei na siya ay patay na. Lampas sa kanyang imahinasyon na pipilitin siya ng kanyang half-brother na makipagtalik sa kanya. Makalipas ang isang oras, unti-unting nakuha ni Jing Wenhao ang kanyang dahilan. Nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa, inalis niya ang kanyang sarili sa katawan ni Jing Wenmei sa isang iglap. I am sorry, Wenmei. Gustong magpaliwanag ni Jing Wenhao, ngunit hindi niya alam kung paano, dahil ang pinsala ay nagawa. Bakit? Bakit kailangan mo akong tretuhin ng ganyan? Bakit? Nawalan ng kontrol si Jing Wenmei sa kanyang emosyon at napaluha. Mahal kita. Alam kong hindi ko magagawa iyon, ngunit nawalan ako ng kontrol sa aking sarili. Nagseselos ako sa tuwing naiisip ko na nakikipag-sex ka sa ibang lalaki, sabi ni Jing Wenhao. Nasasaktan din siya matapos ma-in-love sa kanyang half-sister. Ang kanilang amoral na relasyon ay hindi mapupunta kahit saan, ngunit hindi niya napigilan ang sarili. Sa totoo lang, nasa hustong gulang na siya para mag-asawa, at maraming beses na siyang hinimok ng kanyang mga magulang noon, ngunit wala siyang interes sa ibang babae. Labis niyang minahal si Jing Wenmei, na nakaapekto na sa kanyang buhay, ngunit handa niyang tanggapin ito. Ang tanging ikinalungkot niya lang ay hindi niya ito mapapangasawa. Hindi. Nilabanan ito ni Jing Wenmei. Inikat niya ang kanyang katawan at tinakpan ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay, umiiyak ng malakas. Magkapatid sila. Ang katotohanan na sila ay nakipagtalik sa isa't isa ay amoral at ilegal. Gayunpaman, ginawa lang nila. Paano niya haharapin ang kanyang mga magulang? Niyakap ni Jing Wenhao si Jing Wenmei sa kanyang mga bisig, sinusubukang aliwin ito, ngunit mukhang natakot si Jing Wenmei nang hawakan niya ito. Huwag mo akong hawakan. Wenmei, pakiusap. Pakiusap huwag mo akong itaboy. Pangako hindi ko na uulitin. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Humingi ng tawad si Jing Wenhao, totoo man o hindi ang sinabi niya, kailangan niyang pagkalmayan si Jing Wenmei ngayon din. Iwanan mo akong mag-isa, sigaw ni Jing Wenmei sa kanya. Wenmei. F***sick off. Napaluhal na naman si Jing Wenmei. Sure, aalis na ako ngayon, pero please wag mong saktan ang sarili mo, o sabihin sa parents natin, okay. Nagmakaawa si Jing Wenhao. Hindi niya kakayanin ang resulta kapag nalaman ito ng kanilang mga magulang. Nanatiling tahimik si Jing Wenmei, at kinuha ito ni Jing Wenhao bilang isang tahimik na kasunduan, kaya umalis siya pagkatapos.
Ilang sandali matapos mawala si Jing Wenhao, kumuha si Jing Wenmei ng maraming gamot na pampatulog, at nilunok ang mga ito. Tinawagan siya ng guro ni Guning ng alas 3 ng hapon, at sinabihan siyang magkita sila sa Blue Sky Hotel sa alas 10 ng umaga. Ang Blue Sky Hotel ay isang 4-star hotel, at lahat ng kalahok ay mananatili doon. High school student sila, kaya hindi na kailangang mag-ayos ng 5-star hotel para sa kanila. Ang isang 4-star hotel ay sapat na mabuti pagkatapos ng lahat. Mga ad ng Pub Future. Pagdating ni Guning sa Blue Sky Hotel, sobrang sikip ng mga tao kahit saan. Ang bawat lungsod ay nagpapadala ng 3 mga mag-aaral bilang mga kinatawan nito, kaya mayroong higit sa 100 mga mag-aaral na nagtipon doon ngayong hapon. Dumalo na sila sa huling patimpalak sa sarili nilang mga lungsod, si Guning lang ang dumating para dumating sa National Final Round. Ang pambansang kompetisyong ito ay hinati sa preliminary, rematch at final. Ang preliminary ay isang nakasulat sa pagsusulit, at 50 estudyante lamang ang maaaring makapasok sa rematch. Sa rematch, ang mga tanong ay ipapakita sa pisara. Ang mga kalahok ay gagawa ng mga kalkulasyon habang tumitingin sa pisara, na hindi naiiba sa isang nakasulat na pagsusulit. Ang final ay isang quick answer game. Ang mga tanong ay ipapakita pa rin sa pisara, ngunit kung sino ang unang nakasagot, siya ang mananalo. Nang pumasok si Guning sa Blue Sky Hotel, nakarinig siya ng mga ingay ng pagtatalo sa bulwagan. May ayaw pala sa Blue Sky Hotel, kundi isang 5-star hotel. Wala akong pakialam. Mag-stay ako sa isang 5-star hotel. Hindi ko kailangan na pagbayaran mo ito para sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Isang batang babae ang malakas na nakikipagtalo. Walang alinlangan, tiyak na ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya. Mas gugustuhin niyang manatili sa isang 5 hotel na mag-isa kaysa manatili sa iba sa Blue Sky Hotel. Song Xiao, huwag kang makulat na bata. Ang lahat ng mga kalahok ay dapat manatili dito para masigurado namin na ikaw ay ligtas. Alam kong mula ka sa isang napakayaman na pamilya, ngunit hindi ka pamilyar sa CTB. Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Ano ang dapat kong sabihin sa iyong pamilya? Bumungad sa kanya ang isang binata. Siya ang kanyang guro. Hindi ako bata, at kaya kong alagaan ang sarili ko. Nagtalo si Song Xiao. Hindi ka pwedeng magstay sa ibang hotel mag-isa. You must stay here with us, seryosong mukha ng lalaking guro. Ikaw, nagalit si Song Xiao, at tumanggi siyang sumuko. Kung hindi mo ako payagan na manatili sa isang 5-star hotel, aalis na ako. Pagkasabi niya nun, tumalikod siya para maglakad palayo. Tumigil ka dyan. Galit din ang lalaking guro. Gusto mo nang umalis. Walang problema. Ibabalik kita sa kabisera ng personal. Ikaw, natigilan si Song Xiao sa isang segundo. Sa katunayan, hindi siya nang ahas na bumalik. Nangako ang kanyang ama na bibilhan siya ng isang limitadong edisyon ng sports car kung maaari siyang manalo ng premyo sa nangungunang 3. Pinilit niyang pagmamay-ari ang sasakyan. Kaya naman, kinailangan ni Song Xiao na manatili para sa kotse, ngunit nakipagtawaran pa rin siya. Maaari akong manatili, ngunit kailangan kong matulog sa presidential suite ng mag-isa. Ako na mismo ang magbabayad. Mga ad ng Pub Future. Iyon ang pinakamagandang nagawa ng Song Xiao. Mabuti, dahil nakompromiso si Song Xiao, pumayag ang lalaking guro. Guning, sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ng babae ang tumawag kay Guning. Nagulat si Guning, pagkatapos ay tumingin. Bago nakita ni Guning ang babae, nakilala na niya ang boses nito. Si Su Anya iyon. Nang makita si Su Anya, natuwa si Guning. Hindi niya inaasahan na dito niya makikita si Su Anya. Agad na tumakbo si Su Anya patungo kay Guning, at binigyan siya ng mahigpit na yakap. Ha, hindi ka ba nagulat? Sinabi ko sa kanila na huwag sabihin sa iyo na isa ako sa mga kalahok para ma-surprise ka. Nang malaman ni Su Anya na dadalo rin si Guning sa kompetisyon, sinabi niya kay Howran at sa iba pa na ilihim na dadalo rin siya dito. Ngumiti si Guning, ngunit masaya pa rin. Nagulat ako.
Pwede tayong manatili sa iisang kwarto. Sabi ni Soanya na may pananabik. Bawat dalawang estudyante ay magsasalo sa isang karaniwang silid, habang ang bawat isa sa mga guro ay maaaring magkaroon ng isang silid. Ang tatlong estudyante na nagmula sa CTF ay dalawang babae at isang lalaki. Sina Soanya at Guning ay mga babae, kaya mananatili sila sa iisang silid. Hindi ako mananatili sa hotel, ngunit sa aking tahanan, sabi ni Guning. Maaaring kailanganin niyang harapin ang iba pang mga bagay anumang oras, kaya hindi komportable para sa kanya na manatili sa hotel, at sinang-ayunan iyon ng kanyang prinsipal. Mabuti, medyo nadismaya si Soanya, ngunit hindi na nagtanong pa. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Song Xiao. Bakit siya maaaring manatili sa ibang lugar? Nakasimangot din ang guro ni Song Xiao habang nakatingin kay Guning. Ang ibang mga tao sa bulwagan ay lumingon din kay Guning. Hindi ba dapat manatili tayong lahat sa hotel na ito? Bakit kaya nakatira ang babaeng estudyanteng ito sa kanyang tahanan? Nang makita nila na si Guning ay isang napakagandang babae, lahat sila ay humanga. Siya ay napakarilag. Karamihan sa mga lalaki ay patuloy na pinahahalagahan ang kanyang kagandahan. Habang ang karamihan sa mga babae ay nagsimulang magselos sa kanya, lalo na si Song Xiao na ang mga mata ay puno ng puot ngayon. Si Song Xiao ay palaging ang kagandahan sa mata ng lahat, at sanay siyang maging pinakamagandang babae sa paaralan. Gayunpaman, ngayon ay nakilala niya si Guning na mas maganda kaysa sa kanya. Kinailangang aminin ni Song Xiao, bagamat kinasusuklaman niya, na talagang hindi pangkaraniwang maganda si Guning. Mas maganda kaysa sa ibang babae na nakita niya noon. Naglakad ang lalaking guro papunta kay Guning at nagtanong sa kanya na may seryosong mukha. Pwede ko bang malaman kung saang lungsod ka galing? Sumang-ayon ba ang iyong guro? Ako ay taga CTF, at pumayag na ang aking guro, sagot ni Guning na nananatiling kalmado. Lungsod F. Isang third-tier na lungsod. Kumunat ang noo ng lalaking guro at bakas sa mukha nito ang kaunting disdain. Pumayag na ang teacher mo. Bakit? Ito ang tuntuning itinakda ng Education Bureau, na ang lahat ng kalahok ay dapat manatili sa hotel na ito. Kung mananatili ka sa ibang lugar, papayagan ka ba ng Education Bureau na gawin iyon? Kinasusuklaman niya ang mga nag-aakalang iba sila at dapat na iba ang tratuhin ng higit. Bilang karagdagan, si Guning ay mula sa ikatlong antas ng lungsod, habang si Song Xiao ay mula sa kabisera. Mga ad ng pub future. Si Song Xiao ay isinilang sa isang napakayaman na pamilya sa kabisera, at dapat siyang manatili sa hotel na ito sa huli. Bakit maaaring sumuwi si Guning sa pagsusuri? Sinisi ng lalaking guro ang guro ni Guning para dito. Bueno, kung maaari, susundin ko ang pagsusuri, ngunit mayroon akong ibang bagay na dapat harapin, kaya hindi ako maaaring manatili dito kasama ang mga estudyante. Magalang na paliwanag ni Guning. Naiintindihan niya na ginagawa lang ng lalaking guro na ito ang kanyang trabaho. May kailangan ka pang harapin. Kumunat muli ang noo ng lalaking guro na halatang hindi nasisiyahan. Ikaw ay isang mag-aaral, at ang tanging bagay na dapat mong harapin ay ang iyong pag-aaral. Tama. Estudyante ka lang. Ano pa ba ang dapat mong pagtuunan ng pansin maliban sa pag-aaral? I think gusto mo lang maglaro, sabi ni Song Xiao. Pagkatapos noon, ilang mga batang babae na naiinggit din sa pambihirang hitsura ni Guning ay nagsimulang punahin siya. Sa tingin ko ay tinatanggihan niyang manatili sa hotel na ito dahil nagmula siya sa isang makapangyarihang pamilya. May mga taong masyadong mayabang dahil sa background lang ng kanilang pamilya. Galing siya sa isang third-tier city. Gaano kaya kalakas ang pamilya niya? Nambobola niya ang sarili niya. Napakawalandiya niya. Wala siyang alam tungkol sa lipunang ito. Nang marinig ang kanilang mga kritisismo, ito si Guning. Kung hindi ka nasisiyahan dito, maaari mong iulat ito sa Education Bureau. Nakakahiya sa pag-atake mo sa akin ngayon. Kailangan ko bang sabihin sa iyo ang lahat ng gagawin ko? Mga ad ng pub future.
Kinasusuklaman ni Guning ang mga taong laging pumupuna at sinisisi ang iba. Kahit na hindi niya sinusunod ang pagsulat, siya ay nasa isang espesyal na sitwasyon. Maaari mong iulat ito sa Education Bureau kung hindi ka nasisiyahan dito. Tigilan mo na ang pagpuna sa kanya. Hindi ba't may pinag-aralan ka, mga nagtatanong? Galit na sabi ni Suanya. Nang marinig iyon, itinikom ng mga babaeng iyon ang kanilang bibig, at nakaramdam ng kaunting kahihiyan. Gayunpaman, hindi pa rin nila nagustuhan ang ugali ni Guning. Sige, gawin mo na lahat ng kailangan mong gawin ngayon, sabi ng lalaking guro sa kanila, kaya umalis na sila para gawin ang sarili nilang mga bagay. Biglang, isang batang babae ang pumunta sa harap ni Guning at nagtanong, "Ikaw ba si Goddess Gu?" Mukhang excited ang dalaga. Hindi pa nakilala ni Guning ang babaeng ito. Ngunit alam niya na ang babaeng ito ay malamang na nakabasa ng kanilang balita tungkol sa kanya sa internet mula sa paraan ng pakikipag-usap ng babae sa kanya. Ano? Diyosa Gu. Si Zhang Zekai. Kahit maganda siya, hindi siya Diyosa. Napabuntong hininga si Song Xiao sa pang-aalipus na medyo dismayado siya nang tawagin ni Zhang Zekai si Guning Goddess Gu. Dahil naniniwala siya na siya lang ang babaeng matatawag na Diyosa. Hindi bagay sa iyo, sumagot si Zhang Zekai, pagkatapos ay nginisyan si Song Xiao, siguro sobrang inggit ka kay Goddess Gu ngayon. Sa tingin mo ba ay ikaw ang pinakamagandang babae sa paaralan dahil marami ka bang hinahangaan? Makikita ng lahat ng may mata kung alin dito ang mas maganda. Ikaw. Nagalit si Song Xiao, dahil nakita siya ni Zhang Zekai. Ang dalawang batang babae ay lumaki ng magkasama, nagtatalo sa isa't isa sa daan, kaya mas kilala nila ang isa't isa kaysa sa iba. Si Song Xiao ay talagang isang hindi mabait at masamang narcissist. Si Zhang Zekai, sa kabaligtaran, ay isang mabait at prangka na babae. Hindi niya kailanman nagustuhan ang paraan ng pag-uugali ni Song Xiao, ngunit hindi rin siya makikipagtalo laban kay Song Xiao hanggat hindi siya iniinis ni Song Xiao. Nang marinig ang kanilang pagtatalo, ilang mga estudyante na hindi pa umaalis sa bulwagan ay lumingon kay Guning at Song Xiao. Totoong mas maganda si Guning kaysa kay Song Xiao. Bukod dito, si Song Xiao ay mukhang mayabang at agresibo, habang si Guning ay maamo at matikas. Sa kabuuan, mas masakit-akit si Guning kaysa sa kanya. Tama na. Tumigil ka na sa pakikipagtalo dito. Sabay pa ulit ng lalaking guro sa kanila. Parehong ipinanganak sina Song Xiao at Zhang Zekai sa mga pamilyang napakayaman, kaya hindi siya makakampi sa alinman sa kanila. Si Zhang Zekai ay wala sa mood para sa pakikipagtalo, kaya't muli siyang tumingin kay Guning. Ikaw si Goddess Gu, tama ba? Natuwa si Guning. Tinawag mo na akong Diyosa Gu. Ano pa ang maaari kong sabihin? Haha, bahagyang natawa si Zhang Zekai. Gusto ko lang marinig ang sagot mula sa bibig mo kung sakaling mali ako. Ikinagagalak kong makilala ka, ang pangalan ko ay Guning, sabi ni Guning at magiliw na inabot ang kanyang kamay. Natuwa si Zhang Zekai, at nakipagkamay kay Guning ng sabay-sabay. Napakasaya kong makilala ka. Ang pangalan ko ay Zhang Zekai, at isa akong malaking tagahanga. Palagi kitang gustong makita sa CTF balang araw, at nasasabik akong makilala ka rito. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Lubos na hinangaan ni Zhang Zekai si Guning. Ang ibang nakarinig ng usapan ay medyo nalilito. Hindi nila naintindihan kung bakit si Zhang Zekai ay isang malaking tagahanga ni Guning. Ang pambihirang hitsura ni Guning ay hindi isang mapanghikayat na dahilan. Muling natuwa si Guning. Bagamat wala pa siyang alam tungkol kay Zhang Zekai, naramdaman niya na si Zhang Zekai ay isang mabuting babae. Sige, bakit hindi? Sa pagsang-ayon ni Guning, halos mapatalon si Zhang Zekai sa tuwa. Oo. Simula ngayon, magkaibigan na tayo. Kailangan mo bang maging masaya? Walang dapat ikatuwa. Bulong ni Song Xiao sa sarili. Hindi malakas ang boses niya, ngunit narinig pa rin ito ni Guning. Goddess Gu, pwede ba kitang bilhan ng pagkain? Inanyayahan siya ni Zhang Zekai ng may pananabik. Pakiusap tawagin akong Guning, at payagan akong gawin iyon. Sabi ni Guning.
Mabuti, sumang-ayon si Zhang Zekai. May natutunan siya tungkol sa negosyo ni Guning, kaya alam niya na hindi nagkukulang ng pera si Guning. Ningning, paano naman ako? Sabi ni Suanya at parang naaagrabyado. Pagkatapos ay ipinakilala ni Guning si Zhang Zekai kay Suanya nang walang pagkaantala. Kaibigan ko rin ito, Suanya, taga CTF din siya. Hi, nice to meet you. Dahil pareho kaming kaibigan ni Ningning, magkaibigan din kami. Niyakap ni Zhang Zekai si Suanya. Tinawag din niya si Guning Ningning, dahil parang close sila. Mga ad ng Pub Future. Ikinagagalak kong makilala ka. Napakabait ni Suanya sa kaibigan ni Guning. Kahit na ang mga kalahok ay kailangang manatili sa hotel na ito, maaari silang lumabas ng mag-isa pagkatapos magparehistro, kailangan lang nilang bumalik bago mag-9 ng gabi. Maghintay ng 1 segundo. Kailangan muna nating sabihin sa ating guro, sabi ni Guning kay Zhang Zekai. Walang problema, sabi ni Zhang Zekai. Umakyat sina Guning at Suanya pagkatapos. Nagpunta rin si Zhang Zekai para magparehistro bago niya hinintay sina Guning at Suanya sa bulwagan. Kung saan namumulaklak ang mga kwento. N-Heart V Epsilon Pound N. Hey! Pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit mo tinawag na Goddess Go ang batang babae? Isang batang babae ang lumakad kay Zhang Zekai at nagtanong sa kanya nang may pagkamausisa kapag siya ay nag-iisa. Maaari mong hanapin ang kanyang pangalan sa internet, at malalaman mo ang iyong sarili, sabi ni Zhang Zekai nang may pagmamalaki. Nang marinig iyon, lahat ng mga estudyante sa kanilang paligid ay interesado at kinuha ang kanilang mga telepono upang maghanap ng mga balita tungkol kay Guning. Matapos basahin ang maraming impormasyon tungkol kay Guning, nagulat silang lahat. Jesus! Napaka-unbelievable niya. Siya ay isang kung fu master at isang matagumpay na negosyante. Tao ba talaga siya? Sa tingin ko siya ay isang tunay na diyosa. 18 pa lang siya. Lahat sila ay humanga sa mga nagawa ni Guning, at itinuring siyang isang diyosa ngayon. Mga ad ng Pub Future. Nagpadala ng mensahe si Zhang Zekai sa WeChat group ng kanyang mga kaibigan, at sinabi sa kanila na ngayon lang niya nakilala si Goddess Go sa totoong buhay. Naging kaibigan din siya ni Goddess Go. Lahat ng mga kaibigan niya ay naiinggit sa kanya, at humingi sa kanya ng larawan ni Guning. Ang mga kaibigan ni Zhang Zekai ay mga tagahanga din ni Guning. Si Song Xiao at ang lalaking guro ay wala na sa sandaling ito, kaya wala pa rin silang alam tungkol kay Guning. Gayunpaman, hindi alam ng lalaking guro kung bakit kakaiba si Guning sa ibang mga estudyante pagkatapos niyang magtanong sa isang kawani ng Education Bureau. Si Guning ang nagtatag ng parehong jade beauty jewelry at charm sa murang edad. Dahil sa kanyang mga namumukod tanging tagumpay, iba ang pakikitungo sa kanya ng Education Bureau, na maliwanag. Kailangan niya ng oras para harapin ang kanyang mga negosyo. Kumbinsido ang lalaking guro mula sa kabisera. Medyo nahihiya pa siya dahil hinamak niya si Guning. Sinabi sa kanya ng guro ni Guning ang ilan sa mga pagsusuri sa kompetisyon, pagkatapos ay hayaan siyang sumama kay Suanya. Nangako si Guning na ibabalik niya si Suanya bago mag 9 PM, at nagtiwala sa kanya ang kanilang guro. Ang mga estudyanteng iyon ay nalaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Guning mula kay Zhang Zekai ay nanatili sa bulwagan, naghihintay na makita muli si Guning gamit ang kanilang sariling mga mata. Pagkalipas ng humigit kumulang 20 minuto, lumabas si Guning, at sabay-sabay na nagningning sa kanilang mga mata, ngunit wala sa kanila ang nang-ahas na sumulong para abalahin siya. Napansin din ni Guning ang kanilang reaksyon, ngunit nanatiling tahimik. Nang makita si Guning na naglalakad palabas kasama si Suanya, tumayo si Zhang Zekai, tumakbo sa kanila na parang isang masayang batang babae. Sa katunayan, karaniwang isang mature at stable na babae si Zhang Zekai, ngunit masyado siyang nasasabik ngayon para kontrolin ang sarili. Ang iba ay lahat ay naiinggit kay Zhang Zekai nang umalis siya kasama si Guning. Lahat sila ay nagnanais na maging kaibigan sila ni Guning. Hindi nagmaneho doon si Guning, ngunit kinailangan niyang pabalaykan sina Zhang Zekai at Suanya pagkaraan ng ilang sandali, kaya humingi siya ng kotse sa hotel.
Nang i-start niya ang sasakyan, nagtanong si Guning, ano ang gusto mong makuha? Anything is fine. Hindi ako mapili, sabi ni Zhang Zekai. Mayroon ka bang allergy o wala? Tanong ni Suanya. Hindi, sabi ni Guning at Zhang Zekai. Kung ganoon, bakit hindi tayo kumain ng seafood? Naaalala ko na gusto ni Ningning ang seafood, at gusto ko rin itong kainin, sabi ni Suanya. Ano sa tingin mo, Zekai? Malamig. Matagal na akong hindi kumakain ng seafood. Tere kain tayo ng seafoods. Hindi gusto o ayaw ni Zhang Zekai ang seafood. Kung ito ay masarap, hindi siya tatutol na kumain. Higit sa lahat, nagustuhan ni Guning ang seafood. Wala sa kanila ang pamilyar sa CTB, kaya binuksan ni Guning ang navigation device. Pumunta sila sa malapit na shopping mall para mamili sila sandali pagkatapos kumain. Habang nasa daan, si Zhang Zekai ay patuloy na kumukuha ng mga larawan, at si Guning ay nasa bawat isa sa kanila, ngunit ang kanyang profile lang ang lumalabas dahil siya ay nagmamaneho. Kinuha rin ni Zhang Zekai ang isang maikling video ni Guning, pagkatapos ay ipinost ito sa kanyang mga sandali sa WeChat. Nakikipag-hangout kasama si Goddess Gu ngayong gabi. Huwag mo akong tanungin kung sino siya. Hanapin mo ang kanyang pangalan sa internet. Naka-attach ang video. Hindi lahat ay nakarinig tungkol kay Guning, kaya sinabihan sila ni Zhang Zekai na hanapin mismo ang impormasyon ni Guning. Ipinadala ito ng pangalawang Zhang Zekai, nakakuha siya ng maraming tugon. Parehong alam ng pamilya at mabubuting kaibigan ni Zhang Zekai ang mga nagawa ni Guning. Dahil si Zhang Zekai ay tapat na tagahanga ni Guning, marami silang nalaman tungkol sa kanya. Mataas din ang tingin ng mga magulang ni Zhang Zekai kay Guning, at sinabi pa kay Zhang Zekai na matuto mula sa kanya. Wow, Zhang Zekai, si Goddess Go ang nagmamaneho ng kotse para sa iyo. Zhang Zekai, paano mo nakilala si Goddess Go sa totoong buhay? Inggit na inggit ako sa iyo ngayon. Zekai, isa ba si Goddess Go sa mga kalahok? I bet so, at iyon siguro ang dahilan kung bakit nakilala ni Zekai si Goddess Go. Si Goddess Go ay isang mahusay na estudyante sa kanyang paaralan kung tutuusin. Napakaganda niya. Mga ad ng Pub Future. Binasa ni Zhang Zekai ang kanilang mga komento, at ngumiti ng may pagmamalaki. Binasa rin niya ang mga ito kina Guning at Suanya. Naz-anay na si Guning, ngunit natuwa pa rin. Ipinagmamalaki din ni Suanya na siya ay kaibigan ni Guning. Hindi nagtagal, nakita din ni Mrs. Zhang ang post, at natuwa rin siya. Mabuting babae. Matuto mula kay Goddess Go at makipagkaibigan sa kanya. Dalhin mo siya sa bahay namin kung libre siya. Walang sino man ang tatanggi na nagpapanatili ng isang magandang relasyon sa isang natatanging tao na may mahusay na kakayahan. Sumagot si Zhang Zekai. Gagawin ko. Makalipas ang halos 12 minuto, nakarating na sila sa shopping mall. Sa sandaling pinasok nila ito, nagsimulang kumuha muli ng walang katapusang mga larawan si Zhang Zekai. Itinutok pa rin niya ang kanyang camera kay Guning habang nasa daan, at patuloy na pinupuri siya. Napakaganda mo, at walang kamali-mali. Ang kaibigan ng isang diyosa ay isang diyosa din. Ang ganda niyong dalawa. Kaakit-akit din si Suanya, kaya hindi siya pinansin ni Zhang Zekai. Haha, pinupuri mo rin ba ang sarili mo? Biro ni Suanya. Si Zhang Zekai ay isang natatanging babae din, at kasing akit ni Suanya, ngunit mas kapansin-pansin pa rin si Guning kaysa sa kanila. Gayunpaman, hindi nagseselos si Zhang Zekai kay Guning, dahil hindi siya masamang babae. Haha, tama ka. Tumawa si Zhang Zekai. Oy, bakit hindi tayo magpakuha ng litrato ng magkasama? Nagmungkahi si Zhang Zekai. Pagkatapos noon, pumili silang tatlo ng magandang background para kumuha ng ilang larawan. Mga ad ng Pub Future. Sa buong araw, patuloy na nagpo-post si Zhang Zekai ng mga larawan at video kung saan kasama niya sina Guning at Suanya. Sa tuwing magpo-post siya ng ilang larawan at video, marami siyang natatanggap na komento mula sa kanyang mga kaibigan na nagsasabing naiinggit sila sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, sabay silang namili, ngunit wala silang gustong bilhin.
Bakit hindi tayo pumunta sa amusement arcade? Sabi ni Zhang Zekai. Siya ay isang video game lover. Sumang-ayon sina Guning at Suanya. Ang amusement arcade ay nasa ikalimang palapag ng shopping mall, at mayroong lahat ng uri ng mga makina para sa libangan, o para sa pagsusugal. Sa ikalawang pagdating nila, pumunta si Zhang Zekai upang makipagpalitan ng kanilang mga barya sa laro ng pera. Hinati niya ang mga barya sa laro sa 3 bahagi, at ibinahagi ito kina Guning at Suanya. Pagkatapos noon, ginabayan niya sila sa mga claw machine, na paborito niya. Alam nilang maluwag ang kuko kaya sobrang hirap manghuli ng manika, pero nag-enjoy pa rin sila. Naglagay sina Zhang Zekai at Suanya ng 10 yuan na halaga ng mga game coin sa makina, ngunit nabigong makahuli ng isang manika. Si Guning naman ay nakahuli ng 4 na manika na may 10th game coins. Ito ay umasa sa parehong mga kasanayan at swerte pagkatapos ng lahat. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa Enyo Euro LB1N. Nang magtagumpay si Guning sa paghuli ng mga manika, nagulat ang lahat sa paligid niya. Wow! Ningning, ang galing mo! Natuwa si Zhang Zekai. Napakahirap manghuli ng isang manika, ngunit nahuli mo silang 4. Sabi ni Suanya. Eto, sayo sila. Hindi ako mahilig sa manika. Ibinigay ni Guning ang mga manika na iyon kina Zhang Zekai at Suanya, at bawat isa sa kanila ay kumuha ng 2. Sina Zhang Zekai at Suanya ay mga teenager pa rin, kaya normal na mahilig sila sa mga manika, ngunit ang kaluluwa ni Guning ay halos 30 taong gulang na. Salamat! Mahal na mahal ni na Zhang Zekai at Suanya ang mga manika, at masayang kinuha ang regalo mula kay Guning. Nang sumunod na oras, nagpunta sila upang maglaro ng iba pang mga laro. Naglakad si Guning papunta sa darts. Kung matamaan niya ang pulang lugar gamit ang lahat ng darts, makukuha niya ang nakikitang manika.